Hello. Ayan. Okay, naging salamat sa choir. Before po wali, na-present tayo nga announcement. Salamat kita sa naman nga Interchurch Fellowship, no? O sa mga kaigsunan nga naka-attend din to, praise God, sa kalampusan sa Interchurch Fellowship. O sa ato nga buluhaton this coming Sunday, doon na kita sa atong nanda na kita church outing every March, no? Kaya mao nating birthday sa mga gwapo sa church, no? Pero dili yan na-outing, kundi ginahimo po na nato nating baptize, no? So every outing nato nagahimo kitang baptismal service. So nakita yung mga prospects nga buot musunod sa bautismo, no? So mauna nga na kita outing and at the same time baptismal service. March 1, humana sa ato nga panibahon din moderate sa dito sa venue. Si Brother Rex may na-assign na sa atong venue, no? Nakapareserve na daw na, no? So ginanglan mo dayon si Taganto kay na-reserve na daw ng venue, no? So March 1. So dito tama na ito, dala na lang po sa inyong parapan ito. Ha? Oo. Ang nara-excuse nga, di magandang pa ito ka ng bisita. No? So kita na mga church people, magandang itong para ito. O magsalo-salo na lang ka dito noon sa itong fellowship. So karon, pasensya na yung regionally kapag sugod ganina tungod kay nag-sit up sa atong para sa atong gamito, no, sa sound system tanan kay nag-generator ng taong sa kay now. So mo na nga regionally kapag sugod. So di ka maglangay. Roma Kapitulo 16, versikulo 1 hangtod sa 16 sa atong mensahe. Okay. Pag-uuluhan ang atong mensahe karon, when the church feels like family. Ug din atong handang mga igsoon sa church nato diri nga kita we fellowship together as a family, no? As a family, nindot ang relasyon mga igsoon nga sa atong panagtigom, panaghiusa, nga ang atong pagtinagdanay daw sama lang sa usa ka pamilya, no? Now, dini sa atong makatunan karon kay na naman to sa last chapter sa Book of Roma, kanang puro ni mga greetings, no, mga pangumusta, no, greetings. So daghan nga mga ngalan ang na-mention dinhi. Unya kung sa translation sa King James nato ang word gigamit salute, no, or salutation. Pero sa atong lingwahe karon mao ning greetings, mga pangumusta mga igsoon. So, pangamusta ni Pablo sa mga kaigsuonan, no, dito sa Roma, bisan wala to siya nakadto dito, pero uban dito mga kailan niya, no, nga nagapangabudlay, nagahimo sa bulaton sa Dios. So, when the church feels like family, mag-aako sa ta sa ato nga pagpadayon. Lord God, we pray nga sa ato nga pagtuon karon sa imong mga pulong, pakiistorya ka ka mo, Lord, sa pinasnahay na paagi, among giampo ng imong Espiritu Santo, siya mo ang magatabang, magiya ka na mo Ginoo, alang sa mga langitnon nga mga pulong, ang mga kamatura ni among makatunan, madawat, ug mao kini maghatag ka na mo kadasig sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Ingon ini sa verse 1 and 2, akong basamon. I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. For indeed she has been a helper of many and of myself also. So natin yun na mention kiningalan nga si Phoebe. Nindot nga ngalan pero hindi sa ato wala pa ngalan nga Phoebe.
Sa Hilomos, narito yung ngalan nga Phoebe, no, nga kauban sa church. Dimension din sa verse mga igsoon, nga pili daw siya servant, no, mo nang diha. Servant siya, no? Sa verse 1, makita diha. Nga diri sa atong sa King James, servant gihapon ang polo nga word nga gigamit, no? Pero ang Greek niya nining mga igsoon, mo ning word nga diakonos. Oo. Di ba dihali ka ng word nga deacon? Oo. Servant. So in the New King James translation, this is translated, no? Servant siya gihapon nga word. Pero in other context, this same Greek word is translated as deacon, no? So ang mga scholars nagadebate sila, no? Asa ilahin na parang huna-huna ni scholars debate whether this refers to a general servant or a formal office in the church. Kaya lagi sa na ang word nga diakonos, diha nagikan ang office nga word nga deacon. Pero in other translation, servant ng pun, no? So unsa man ni siya, no? So mao ni nga dingon diha. So given that Paul specifies that Phoebe is a diakonos of the church in Cenchrea, so many hermeneutic approaches suggest that Phoebe held an official leadership or service role. So posible nga siya, usan siya ka babae nga deacon sa church mga igsoon, no? Na siya leadership diha sa iglesia. Nga giingon po ini nga verse, unsa to giingon diha nga usa siya ka helper, no? Helper. Ang Greek niya niini mo na, no? Prostates. So this word is often translated as helper or patroness. Kaya sa ilang panahon, no, sa Greco-Roman world, a prostates was a legal benefactor. Mao ni sila ang someone with wealth and social standing who protected and funded others. So dili ni basta-basta dai nga tao pag-ingon nga helper, no? Na siya man or woman siya of influence sa society, mga igsoon. So Paul acknowledges that Phoebe, no, mao ning iyang mention nga helper kasi Phoebe is likely providing financial means and even legal protection for the church and even for the Apostle Paul himself. No? So, mauni nga tao nga una nga gimension ni Pablo nga pangumusta, no? Kini si Phoebe. Kay di ay kini nga tao nga babae gigamit siya sa Ginoo, no? Nagpagamit siya sa buluhaton sa Dios. Okay? Unsa man ato ma-learn dinhi nga verses? Kini tinatawag mga igsoon nga mutual responsibility, no? As a Christian, the command kay ingon nang dihan ni Pablo sa verse to receive here in the Lord in a manner worthy of sense. No? Dawato siya. Girecommend man ni siya ni Pablo nga dawaton kini siya. So this emphasizes the koinonia that is fellowship, no, sa atong English. The fellowship of the early church. Okay? So they were expected to provide hospitality and resources to a traveling believer as if she were family. So dawatan ninyo si Phoebe, no? So probably mao ni siya ang nagadala sa sulat, no? Paingon dito sa Rome, mga igsoon. Kung kining mga believer dito dunay pangutana sa chapter 1 to chapter 15 sa sulat ni Pablo, ang recommend ni Pablo, sige, mao ni siya ang inyong right ninyong pangutanon kini si Phoebe. Ug dawatan ninyo kini as a sister in the Lord, no? So mao na siya mga igsoon ang gabit dining mga babae sa ministry. Sa verse 3 and 4 ingon dinhi, greet Priscilla and Aquila, my fellow worker in Christ Jesus. No? Verse 4, who rest their own necks for my life, to whom not only I give thanks,
but also all the churches of the Gentiles. So kini nga couple, no? Priscilla and Aquila. Kini sila mga igsoon, si Priscilla, no? Or ang other name niya is Prisca. They were Jewish Christians who had been expelled. No, mo daw niyang history ini nga couple. They were expelled from Rome by the edict of Claudius. Yan ni ang Caesar at that time, no, sa AD 49, which forced all Jewish people to leave the city. Gina-persecute niya ang mga Hudyo, no? They were moved to Corinth, no? Transfer sila, where they first meet Paul. Dito sila nagkita ay ni Pablo sa Corinth, no? Now, kini si Pablo, Priscilla o Aquila, they shared trade. Pareho sila panginabuhi mga igsoon, no? They were tent makers. Si Pablo, tent maker man siya. O kini po si Priscilla at Aquila mga tent maker as well, no? Just like Paul. So this provided the financial independence necessary for their travels and ministry, no? So, mo ni nakanindot kang Pablo. Nagministry siya, no? Wala gyud siya. Yes, sa pagsugod sa ministry kanang ikaw pa lang ba? So, wapay support. So, kinahanglan na kay mga skills na magamit nimo to generate pang-income, no? Kung mo ning gigamit ni Pablo mga igsoon, tent maker, no? Now, balik ka Priscilla o Aquila, mo ni ang ilang travel sa nahitabo sila kinabuhi, no? Di move, gikan sila sa Rome, mingadto sila sa Corinth, mingadto sila sa Ephesus, unya nabalik sila kadto sa Rome mga igsoon, kining mga Priscilla and Aquila. So their presence in Rome, when Paul wrote this letter, suggests the edict of Claudius had been lifted. No, di ba gibawal mga Hudyo sa Rome sa time ni Claudius? Pero ang nahitabo manggod, si Claudius, he died at AD 54, matod pa sa mga historian, allowing them kininduha to return and re-establish the church dito sa Rome, mga igsoon. Himbalik yung gihapon sila dito, no? Now, kung sa verse, kini daw duha, they rest their own necks. ang ilang liog, no? Ilang girisgo. Usa kini ka idiom of expression, no? This is a great idiom, mga igsoon. Literally, ang meaning ni to lay down one's neck under the axe. No? Kung familiar ka muna na, for example, ka ng mga death sentence bitaw nga, murag wasay lang gamiton, no? Putol ang liog, no? Ingon na ang ipakita din nga picture mga igsoon. Pero ingon din sa Bible commentary, while the specific event isn't recorded in Acts, it implies a literal moment where Priscilla and Aquila faced execution or extreme physical danger to protect Paul. Possibly, sa Book of Acts, possibly during the riots in Ephesus. Kaya sa Ephesus mga igsoon, na-riot nga nahitabo. So it's possible dito ning duha og sila ning buhis-buhay, no? Na-irisgo sa dihang tabang sila pag-rescue ni kang Pablo. So si Pablo nakatestify mismo, no, ang nahimo ba nining duha, nining nga mag-asawa in the relation sa buluhaton sa Ginoo. Nagrisgo sa ilang kinabuhi, no? For the sake of the cause of Christ. Muna na mo, kung kita ko na pumunta na itong kaugalingon, doon na labay time sa itong kinabuhi nga murag buhis buhay ba, risgo kayo for the sake sa buluhaton sa Ginoo. No? Doon ay mga believers, mga igsoon kayo mo niya na, no? Buhis buhay. Kay balo sila na, kung magwali sila,
mag-ministry sila, pwede sila damputon, niya, presuhon. No? Gani na sa social media, doon ay pastor na 10 years gipreso sa China, no? Okay. Siyempre, nabalaan, nagwali, bawal na dito. Gipreso siya for 10 years niya, after 10 years, gipagawas. So, critically lisod, no, ng mga sitwasyon nga you suffer because you are bringing the name of Jesus Christ, mga igsoon. Ug mao ni nahitabo nini nga Priscilla and Aquila, mga igsoon. So, salamat sa Ginoo, no, nga dinhi dito sa Pilipinas, no? Ang pagkakristohanon din ba, dili grabe, dili ina ang intensity sa persecution. Lahi sa ila sa muna. So, parayon kita, verse 5, nagingon, likewise, greet the church that is in their house. Oy, dito din sa balay ni Priscilla Aquila, no? Naa dito ang church. Greet my beloved Epenetus, who is the first fruits of Achaia to Christ. So, talking about the church, no? The church in their house. Mao ni atong masabtan about sa church, mga igsoon. In the first century, there were no dedicated church building. Dili para sa ato karon nga naa tay building, no, ang churches karon. Pero sa ilang sa unang panahon, first century, walay na mga igsoon. The Church of Rome was actually, ingunahan niyang sitak dito, a network of small house churches. No? Small house churches ang iglesia dito, mga igsoon. Priscilla and Aquila were patrons, meaning their home served as a base of operation. Ang ilang balay, no, nahimo ditong base of operation. A lecture hall, a sanctuary. No? So this highlights, mga igsoon, the oikos, no, household nature of early Christianity. It was intimate, hospitality-based, and decentralized. No? Mao na, mga igsoon, mga house churches ang iglesia sa first century. Very intimate ang ilang mga relasyon, mga igsoon. O tingali ni, mao ni ang nakulang karon sa mga churches. Kining gitawag house churches. Lahi ang term ni nato karon, ang term na nato nini karon, small groups. Small groups. Ang isa kabutang ako nakita, mga igsoon, di ba nakatungod ni sa Manila, no, katong International Discipleship Church Conference dito sa CCF, Christ Commission. Dako kayo ilang dito, main church, okay? Pero ang nakapalig-o nila, mga igsoon, dili ang kay bidako kung magsimba sila. Kapag mo sila nakapalig-o sa ilang na church, ang house churches. Ilang i-establish o maayo ang gitawag house churches, kining small groups. They are encouraging every individual, every family to get involved, participate sa gitawag house churches, small groups. Mao ni hitabok sa ila dito, mga igsoon, ug sa ato ako din dapat, no? Nga, ang kapalig-o nato, dili lang ang mga imunahan nga event. Kining fellowship dito sa mga balay-balay, small groups, mga igsoon. Ang other term, cottage fellowship, no? Yun ang mga igsoon, may hangdanon tayo ang fellowship sa mga Christian. Kaya mahitabo kita, for example, karon congregation, hindi ko man, mangulit ko ta. Pero sa house church, sa small group, everybody can speak. You can makatestimony ka. Sama sa itong gihimo sa mga kuano, for example, kaming mga men, nani Sunday afternoon nga fellowship. We encourage everyone to speak, no? Sa akong fellowship. So, mga igsoon mo na ang
Maka-create ni siya intimacy, mga igsoon. Ug mao ni ang churches sa first century. They are house churches. Oo. Nga sa ito pa kung magtigong sila, dala na ng kaon. Oo. Happy na ng kaon. Magtinga na isa. Kunya, sharing dayon of the word, mga igsoon. So, mao ni makita na to ha sa first century Christianity. So, mao na mga igsoon nga makahatag ka na itong kanasi. No? Makapalingkod sa church. Let's continue. Verse 6 and 7. Great Mary, who labored much for us. No? Great Andronicus and Junia, my countrymen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. No? So makita natin sa learn natin din sa verse kung nakamatikod ka mo. Nag-mention si Pablo mga babae, no? Ay mga babae, no? Kini kitawag mga igsoon, learn natin the female agency. Kini si Mary, no? Gi-mention niya. Mary is recognized independently. She is not, kung babae ng God, elect man na siya, asawa ni Kuan o anak ni Kuan, no? Pero dili, wala gi-mention independently sa si Phoebe, no? So her standing in the kingdom of God is based on her own devotion. Kunya giingon diha sa verse, much labor, no? So kini din pagkakugihan sa mga babae tabang sa iglesia. Dito din makita pa sa sinugdan pagyon sa first century. Ang mga babae, mga kugihan sa sila alang sa buluhaton sa Ginoo. No? Sa ato ako diri sa church karon no, pasalamat pud gyud ta ning ato mga kababayenhan. Mga kugihan kaayo, no? Praise God sa Ginoo sa mga kababayenhan, mga igsoon. Ug mao ni makita nato no sa church dito sa Rome. Ug ingon niya pud diha na ako'y dimension si Pablo nga gitawag niya nga mga fellow prisoners, no? So they likely shared a literal prison cell with Paul at some point. Kung tanaw nato sa Book of Acts, si Pablo nakaaging siya na as a pioneer, no? Nakaagi siya sa prison mga igsoon. Ug na siya mga kauban ng mga believer. So this creates a band, no? Kung gitawag a band of blood and iron, no? They didn't just preach, they suffered for the cause. Pipilang ka nato na partnership sa ministry, no? Matong ministry dito na mga kauban. Praise God. Pero wala pa ta nakaabot, no? Nga kamo nga magkauban. Ningabot na mong prisuhan tungkol sa inyong pagdala sa ngalan sa Ginoo. Pero kining na-mention din ni Pablo mga igsoon nga ngalan, nakauban ni Pablo mga igsoon sa prisuhan. Tungkol sa ilang pagka-Kristohan, no? Mao ni sila mga igsoon nga mga faithful diha sa Ginoo. Verse 8 and 9. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Greet Urbanos, our fellow worker in Christ, and Stachys, my beloved, no? So ma-learn nato nining mga ngalan mga igsoon sa ilang kinabuhi mao ni labor is not forgotten. Ang ato bang mga pagpangabunlay ba paghimo sa bulaton sa Ginoo dili malimtan mga igsoon, no? Even though history tells us nothing more about, for example, si Urbanos, no? Ang iyang work ni Urbanos, pero dimension siya diri, no? The Holy Spirit ensured it was recorded in the canon of Scripture. Kanindot, no? Nga sa Bible, na-mention ang ngalan nimo, no? Si Urbanos, nalista niya ngalan. Bisag wala, nasulat dira kung sa iyang gibuhat, pero dimension mga igsoon nung usa siya sa mga nagpagamit sa Ginoo. Yun ang mga igsoon, ang Ginoo na siya listahan. Nga sa atong pagpagamit sa Ginoo, no?
Dili man makita sa mga mata nga usahay dili ka ba recognize. Pasensya na kung wala ka na recognize. Pero sa Ginoo mga igsoon, nakahibalo si Lord. No? Na siya'y listahan. Ang ubang sa inyo kabalog yung kamo, no? Nga sa inyong mga ministry, ang uban mo pa'y magtudlo, iliguman, ang uban sila pa'y kukuot sa bulsa, magpasnak. Salamat sa mga nagapasnak, no? Sa atong mga ministry, sa mga kabataan. But you know mga igsoon, wala mo nakita, wala mo sayang ma-recognize. Pero mauni, bisan si Urbanos, no? Inalista ni hapon siya. No? Ang Ginoo nakahibalog yun sa mga nagapagamit mga igsoon sa iyang buluhaton. O kunya sa listahan, makita dito mga igsoon ang atong gihimo para sa Diyos, no? Nga atong gialagaran. Verse 10 and 11, ingon ni, greet Apelles, approved in Christ, greet those who are of the household of Aristobulus. Verse 11, greet Herodion, my countryman. Greet those who are of the household of Narcissus, who are in the Lord. No? So na din ang mga igsoon ang mga greetings. Pero gimension po din yung mga igsoon, ingon sa verse 10, nga kini daw sila, they are approved. Oh, approve. Nindot nga word, no? Kadang kung Christian ka, yung tawag ka nga, approve ka, no? Kung sa may meaning. The word for approve is, mo ni siya. In ancient world, this was the technical term for metal or even coinage that had been pulled through the fire and found to be pure, genuine, and of full weight. So pag-ingon di ay nga approve, mauna na siyang idea di ay sama daw sa usa ka metal nga mingagi og testing na to sa fire for the purpose nga ma-purify, no? Okay. So kini daw mga tawhana, no? They are approved. Oh. So ang atong ma-learn mo ni to be approved in Christ suggests that Apelles, mamaning ngalan diri sa tao nga approved daw, si Apelles had undergone a significant trial by fire. Perhaps a period of intense persecution, a severe illness, or a difficult temptation, and had come out with his faith intact. Mga igsoon. Mao na di ang pag-approve ni Apelles. Undergo siya purification fire. Unsa maning fire sa mga Christians, mga trial sa kinabuhi, balatian, sakit, and whatever problems that will challenge our faith in the Lord, di ba? Nakapatikot kita mga igsoon, kaya kita mo undergo tag pagsulay. Mura kang gibutan ba sa kalayo nga i-test ba ang imong pagsalig sa Ginoo? Unsa man, di ba usay mag-challenge ta, kini ba ka pagsulay, mundang na balang ko, mukwit na balang ko, mubalik na balang ko sa kalibutan? Or pinaagi nini nga fire, the more nga madudot ko sa Ginoo? Now, dinhi si Apelles, nga gimension, ingon ni Pablo, kini nga tao, he is approved. Nga sa ato pa, in the intensity of trials in life, he remains steadfast of his faith in the Lord, mga igsoon. That's why he is approved. Kung sa atong kinabuhi mga igsoon, mo nang gusto sa Ginoo kanato, no? Kana ba humanta ning undergo ba sa mga trials, and yet we endure. Ingon sa Bible mga igsoon, you are approved. No? Kaya undergo na ka sa trials. Yun ang mga igsoon, everyone na ba sa dihan mingsalig ta sa Ginoo, atok man ang relasyon sa Ginoo. Pero matistingan ang atong pagsalig sa Ginoo kung naa na ta sa pagsulay. Ug mao ni si Apelles mga igsoon. Dili lang human siya nagsalig sa Ginoo, yes, naluwas na siya. Pero sa iyang pagsalig na when he undergoes the trial and he endures it, siya mismo nakatestify sa iyang kaugalingon nga di ay ang pagsunod sa Ginoo dili sa iyo.
But then, padayon kini si Apeles, mga igsoon. Now, dili po sa ato karon sa ato mga kaigsunan. Kinahanglan aware kita. Every one of us mo undergo yun meaning purification. No? Fire up purification. Sulayon yun ang atong pagsatig sa Ginoo. Either persecution, either kapobrehon, no? Economic situation, or either sa atong health, no? Whatever capacity nga sa diin it-test yun ang atong pagsalig sa Ginoo. Ang atong prayer mga igsoon nga may the Lord tabaki ko nga pareho ni ining tawhana si Apeles, no? Nga na-purify siya, approve siya sa imong atubanan Ginoo, no? Now verse 12 padayon ta, greet Tryphena and Tryphosa who have labored in the Lord. Greet the beloved Persis who labored much in the Lord. Verse 13, greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. No? Gerti ka mga ngalan, no? Pero mo ni ito ma-learn mga igsoon. Hindi kitawag ang atong ma-learn the gospel connection. Notice the word mga igsoon, kiningalan diha, no? Rufus, sa verse 13, Rufus. Okay, muna natin connection. In the book of Mark, chapter 15, verse 21, the text says, the Romans forced a certain man, Simon of Cyrene. Doon ay utang sa katawang na na-mention diha, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus. O na, Rufus din ha? Sa Mark chapter 15, verse 21. Ang ngalan, si, ingon din ni, Simon of Cyrene. Mao ni siya ngalan nga nag-carry sa cross ni Jesus. Hinundol kita sa crucifixion. Painom dito sa Mount of Golgotha on the way, di ba natumba si Jesus? Pagbangon, di pa pasano, di may nagtanaw nga tao nga, gitawag, ikaw asa da eh. Ang ngalan nagto si Simon of Simon of Cyrene. Ang iyang anak, mauni ang usa sa iyang anak, si Rufus. Mauni ang gipangumusta ni Pablo mga igsoon nga tuwa sa Roma, si Rufus, no? So baton pa sa mga Bible commentary, it's possible nga anak mauning Rufus nga gi-mention sa Marcos kapitulo 15. Ang iyang amahanday ang tumoto nagpasad sa cross, no? Okay, let's padayon ta. Sa ito ma-learn. Kini ginatawag mga igsoon generational faith. Okay? Unsa man ning generational faith? Mao ni nahitabo, the family of Rufus shows the transition from a forced encounter with Christ, no? Kaya si Simon the Cyrene, di manunta to siya buwalsa, pero ako siya mahimo, bibuwalsa siya sa mga sundalo, no? To a chosen devotion to Him, no? Nakonvert din po dinoon ni kini si Simon of Cyrene. Mauning nahitabo mga igsoon nga itong ma-learn, the cross legacy. Namatong pa sa isa ka commentator, si Brown, no? Ang iyang ngalan, he notes that the incredible irony that the man forced to carry the physical cross of Christ, no? Si Simon siya nag-carry, so his wife and his son become pillars of the church. Nakonvert kini si Simon of Cyrene, nakonvert iyang asawa, nakonvert iyang anak na si Rufus, o kini sila nahimong haligi sa church. No? You know mga igsoon, mauna ang kakahitabo, no? Legacy. Mga igsoon. Generational faith. Unsa man ang generational faith? No? Mauna siya. For example, ikaw ang first generation amahan. Ang imong anak, siya ang second generation.
Ang imong apo, third generation. Kung kining first, second, third generation, nagapangalagad sa Ginoo, praise God, mao na siyang generational faith, mga igsoon. Kasagaran sa ato karon dinhi napa sa second generation, no? Pero sa amo dito sa Ilongos, nanay nakaabot third generation, mga igsoon. Mga apo na makita nagapangalagan sa Ginoo. Umo na itong prayer, no? Nga kita mga igsoon, ang mga henerasyon nga musunod nato ba, sila sab naasa pagpangalagan sa Diyos. Kita nga ginikanan mo din ang atong pangamuyo, no? Di ba? Sa atong mga anak ug sa atong mga apo niya nga sila usab naa sa pagpangalagan sa Ginoo, mga igsoon, no? So mao ni nahitabo sa sininga verse. Let's continue verse 14 and 15. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren who are with me. Verse 15. Greet Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them. No? Kung mga ngalan lang, usahay murag lang ay basahon, no? Puro naman yung mga ngalan. Pero kung ito ma-learn, mga igsoon, ako lang balik ko na to emphasize the importance of the small group. Nga naman, bato pa ni Brown, he argued that the mission of these two distinct groups, no, shows that the Roman Church was a collection of small fellowships rather than one massive assembly. Muna nga kung gimension kagina pa mga igsoon, no? He says this is a model for how the church can remain intimate and supportive even a massive city like Rome. Kaya ang Rome, mao man yung capital city, mga igsoon. Kung sa ato karon Manila, millions of people dito. Pero what creates an intimate relationship sa church? Money again, the small group, mga igsoon, no? Muna ang church na to dinhi atong iyampo kang saman. We will have a small group so that intimacy will be a reality, mga igsoon, no? Muna nagsugod kita departments, mga women's, mga men, na young people. Pero na pa yung pinaagi niya na lahi pa, kanang gitawag by family, mga igsoon. 2, 3, or 4 family mag-gather, no? Depende sa geographical location. Mag-fellowship once a week. Nindot na siya, mga igsoon. Kaya mauna actually makita nato sa first century church. Intimacy sa mga church people na, no? Kung naa small group. Sunod, ang atong ma-learn, kinitawag equal standing. Unsa man ipasabot dinhi? In the household of God, no? The name saint apply to everyone. Kung nakamatikod ka mo sa verse 14 and 15, daghang ngalan. Pero gayon dito sa last portion, saints. Sila daw mga santos, no? Mao na siya, mga igsoon. Bisag lahi-lahi ang background, lahi-lahi nationality, lahi-lahi mga igsoon. Pero sa kuno, pareho ra gyud sila atubanan sa Ginoo. Mga santos, no? Saints. Mao na, mga igsoon, kita pareho ra ta atubanan sa Ginoo, no? Mga anak niya, mga santos. Last verse, greet one another with a holy kiss. The Church of Christ greet you. So ato ning pasabot, no? Kung sa maning holy kiss dinhi. So the holy kiss, matod pa sa commentary, was a common greeting in the ancient Near East and Mediterranean world, much like a modern handshake or a hug. Sa ato karon kasagaran, kumustahan ay naman ta? Sa uban, sa mga babae na pay hug, no?
Sa ila sa una mga igsoon, mauning gitawag holy kiss. Ang cultural context nini ngunani. In Roman and Jewish society, the kiss was a sign of family intimacy or deep friendship. Oo. Mao na sa una. Na-build up ba ang intimacy mga igsoon? No? Law na ang ilang paghigalaay. Mao na siya gitawag na practice. So by commanding this, kung sa itong ma-learn, Paul is telling the church to treat one another as, literal family. Kung sa ganit title sa itong mensahe karon, okay? When the church feels like a family. Umoning gusto sa Ginoo mahitabo sa iyang church mga igsoon, that we are like one family. Oh. No? So, kini word nga the holy, no, with emphasis, the holy distinction. The kiss became holy because it crossed social, ethnic, and gender lines that were usually strictly separated in Rome. So, imagine na daw ha, a master kissing his slave. A Jewish people kissing a Gentile in the Lord. Oh, una-una na. Was a radical statement of equality. No? Mo na siya mga igsoon. Gusto sa Ginoo like his family. So, mahumanata no, last slide. Kining gitawag global solidarity ang atong ma-learn mga igsoon. In a city where Rome was the center of the world, Paul reminds the believers that their primary alliance is with the Church of Christ, a kingdom that transcends the Roman Empire. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga ingon niya ang atong pagtinagdanay. No? Nga unsa kuno? Nga ang atong pagtagad sa mga igsoon sa pagtuo, no? Ang atong allegiance sa usab-usa. Tanawa mga igsoon, ang Roman kingdom nawala na siya. But the Church of Christ nagapadayon. You see mga igsoon, makita nato din Ginoo nga gusto sa Ginoo nga ingon niya nga ang mga Kristohanon naa ang intimacy, naa ang pagtinagdanay, naa ang fellowship mga igsoon. Ato i-cultivate ka na mga igsoon. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulo, mag-pray ka, Lord God, we thank you, dear Lord, sa nakita namo Ginoo nga mga practices sa mga kaigsuonan sa first century. Tabaki kami, Lord, as we reflect nini nga na-learn namo sa pagtulunan. Salamat Ginoo nga day as a model sa among pagkinabuhi. Kami usab nga imong iglesia diri. Amo usab ipakita Lord nga kami magpadayon magtinabangay sa among pagpangalaga diha kanimo. Pagkamayuhaw Dios imong puno. In Jesus name we pray. Amen.